lang advice sa aking kliyente. Hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Wala, Walang hindi ganun. pwede. Hindi pwede yan, Kong. Hindi, wala. Bali, wala. Paano ginamit mo ko kay Garma? Oo. Kaya nga ang gusto ko kung ako'y makakadalo ron isang araw, ang una kong i-cross-examine. Kasi alam ko, tunay na korte, cross-examination na yun. Yes po, oo. Gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma. Bago natin magamit. Bago natin magamit. Testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Kasi merong requirements eh. Halimbawa, extrajudicial confession yun eh. Ang isa sa mga requirements para sa isang legitimate na extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya the confession must be voluntary. Okay. Opo. Halimbawa, nandiyan sa harap natin si Colonel Garma. Colonel Garma, nung pong gawin ninyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo? Opo. Nakadetain po kayo eh. Sa kamera. Okay. Ito po yan. Simple lang. Paano po ninyo ako makukonvince at ang aking mga kasamahan na ginawa po ninyo ito ng buong puso? Voluntaryo. Na voluntaryo. Eh, nakakulong po kayo eh. Di ba pinipigil kayo? Nakapiit kayo eh. Oo nga. Wala po kayo sa kalagayan na pwede kong paniwalaan na ginawa nyo ito voluntarily. Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground, hindi gano'n. Kahit na po grade 1, maaari niyang isipin. Huwag na po bilang isang abogado. Nakakulong ka, di ba? Paano mo sasabihin voluntary? At sa pangalawa, it must be made with the assistance of a competent and independent counsel, preferably of the confessant's choice. So may tumulong po bang abogado? Opo. Sino nagbigay ng abogado sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Eh, hindi yan ang gusto mo. Kung ikaw ay kukuha ng abogado, yan ba pipiliin mo? Sa totoo lang. Wala ka pa kakilalang abogado? Meron po. May pinagtitiwala? Meron po. Ba't di yun ang ginawa mo? Oo nga naman. Mga ganito lang. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Ngayon, punta tayo doon sa ano. Wala kang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun. Para lamang makita ng buong daigdig kung paano ang ginawa sa kanya. Pero paano po yung appearance? Sabi kasi nag-enter ng appearance yung tatlong abogado. Wala nga siya sa posisyon na idepensa si Pangulong Duterte kagaya ng pagdepensa ng isang tunay na abogado sa harap ng korte. Sapagkat ito ay hindi korte, kagaya ng sinasabi natin, si Nelson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Iba yun eh. Iba yung korte sa nagkukunwang korte. Walang due process eh. O ano pa yung isang requirement ng due process niya? Kung pinag-uusapan ay criminal law. Meron kang karapatan, i-confront mo yung nag-a-accuse sa'yo. Paano niya i-confront yung Las Cañas? Sabihin mo nga sa akin. Paano niya i-confront yung nag-appear doon sa Zoom? Aserto ata ang pangalan. Opo, yun. Kunwesto niya yung kong. Alam mo kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Pipigilin ko lahat dun eh. Sasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba niyo yung due process? Paano po ginagamit ni Congressman Luis Tro ito pong affidavit na Las Cañas? Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. Wala pong nag-authenticate dito na iyan po ay nanggaling sa laga kay Las Cañas. Nasaan po yung pirma niya? Ba't di po dumating dito? Ba't po nyo gagamitin yan? Laban sa kanya. Wala siyang pagkakataon na i-confront si Las Cañas. Ano pong nangyari rito? Ang nangyari po, anong tawag doon sa korteng yun? May tawag kayo sa korteng gano'n eh. Kangaroo court. Kangaroo court po nangyari. Kaya ang tawag po dito, inquisition. Inquisition. Nako. Isang pagdinig, isang pag-iimbestiga na walang puwang ang pagbibigay ng atensyon sa karapatan ng haharap sa'yo. Wala nga lahat ito eh. Ayun. Kaya pala nung questionin ng dating Pangulo, yung asyerto, sabi ni dating Pangulo, nasaan po yung asyerto? Bakit po hindi humarap yan? Eh sabi nung ni Chairman Barbers,
nagtatago po sa ngayon. Kami nga po, hindi rin namin alam kung saan naroon eh. Pero pinapayagan po ng committee ito ang kanyang testimonya sa pamamagitan po ng Zoom. Yun daw po may mga nasa ilalim daw po ng rules ng Quadcom na yun pala talaga pinapayagan po ng komite, Kong. Pinayagan ng komite dahil hindi ka korte. Pero sa tunay na korte, na yan lamang ang merong competence na mangalaga ng due process. Hindi papayagan ng korte yung ganun eh. So kung itong naging pagdinig na ito sa napakahaba eh. 12 araw na. Pero walang due process, pero may transcript ito kong eh. Yung bang transcript ay magagamit na batayan? Hindi ba garbage in, garbage out? Ganun ba yun? Saan ngayon? Ngayon, lilitaw sa tingin lahat ng kung sino man ang nakatingin doon sa prosesong nangyari. Anong klaseng pagdinig ito? Paano mo makukuha yung karapatan ng isang inuusig ay mapangalagaan? Ilang kayong magtatanong at ang inyong mga kinuhang mga testigo na tinatanong ay puro merong axe to grind against the president. Tama. Bakit naman hindi kayo kumuha ng witness na maaaring makatulong niya sa pagtatanggol sa kanyang sarili? Unang-una, dahil ito ay kampanya laban sa droga, the war on drugs. Opo. Ba't hindi nyo pinatawag lahat ng chief of police nung kanyang panahon? Sila nagpatupad ng Sapagkat sila ang nagpatupad, sila yung nasa battlefront. Sino-sino yung naging chief of police nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Bakit hindi nyo sila tinawag dito? Sapagkat silang unang-unang makapagpapaliwanag kung paano isinagawa. Yun yun po ang punto nung... Hindi, bakit hindi ngayon hindi maiisip ng tao ngayon yan? Bakit hindi nyo tinawag ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Sino ba ang abogado ng gobyerno? That time, Hindi, kung sino man ang solicitor, palagay ko si Minardo Guevara, si Atty. Guevara. Bakit hindi po nyo imbitahan na ngayon siya pa rin ang Solicitor General? Sapagkat ang abogado po ng gobyerno ay ang Solicitor General. Dati sa DOJ Secretary, ngayon naging Solgen. Tama po kayo. Sa panahon niya, yung nagkasakit? Dapat tinawag din yung DOJ Secretary nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Vitaliano Aguirre. Kung sino man lahat ang naging DOJ at naging Solicitor General. Sapagkat sila man ay makapagpapaliwanag tungkol sa mga tinatanong ninyo. Bakit po ang tinawag ninyo ay yung lahat ng may kinalaman sa droga? Na lahat yan ay galit sa Pangulong Duterte. Napansin niyo po ba? Kaya natin pinapaliwanag po ngayon. Lahat ng witness talagang may axe to grind laban kay Pangulong Duterte. Lahat ng witness na yon na merong axe to grind, all their statements were taken at their face value. Wala man lang, teka muna, tatanungin ko muna kung tunay yung sinasabi niya. Wala. Kung ano yung sinabi nila, tinanggap lahat ng Quadcom at ito ngayon ang itinatanong sa Pangulong Duterte. Bakit nyo ginagawa yun? Hindi papayagan yan ng tunay na korte. Yan po ang naging linya, di ba, Nelson, ni Congresswoman Drixie Cardema. Ang naging punto ng Quadcom, sapagkat hindi naman kayo naghahain ng motion, patawag natin dito ngayon ka lang kasi dumalo dito, kaya hindi mo alam kung anong takbo ng naging pagdinig Hindi mag-motion ka ng mga taong ipatatawag natin para humarap din sa Quadcom na ito. Parang ganun po ang linyada ng mga sumagot, Kong. Kailangan mag-file ka ng motion daw po na ipatawag din yung mga kakampi sa panig ng dating Pangulo Duterte, Kong. Hindi ganun yun. Kasi ang iniimbestiga ninyo ay extrajudicial killings. Kasangkot na din doon yung pinatay ng NPA. Kasangkot na din doon yung pinatay ng Abu Sayyaf. Kasangkot na din dyan ang pinatay ng mga drug lords. Ang pinatay ng mga may kinalaman sa pagpapalaganap ng droga. Kasi kung EJK nga naman pinag-uusapan mo, tama ka. Bakit ako gagawa ng sarili kong resolusyon? Sakop na lahat dyan. Ang sinasabi lang natin, ang pinakikita lang nila, yung sa panig ng mga napatay ng mga pulis. Hindi man lang nila sinusuri dyan yung napatay naman ng mga pulis at napatay ng mga adik at kung sino-sino pa ng mga drug pushers
na may kinalaman dyan. So hindi balanse. Nasa ng katwiran. Kaya ang tawag ko dyan Inquisition. Hindi po ito... Hindi Quadcom Quackcom. Alam mo, ibig sabihin ng Quackcom? Dati po ginagamit... Yung tunay na doktor, tinatawag doktor, di ba? Yung hindi tunay na doktor, na nagdodoktor-doktor ang tawag. Doktor po tawag. Ano ito? The Quackcom. Yun ang talagang dyan. Yun ang talagang tawag dyan. Isip-isipin mo. Tatanggapin mo na lamang na totoo lahat ng witnesses against the former president. Tama ba yun? Hindi mo man lang sinuri kung totoo. At walang gustong magsuri kung yung salita ni Las Cañas ay totoo, hindi. Kung totoo lahat ang salita at affidavit ni Las Cañas, bakit nung panahon ng dating senador na Justice Secretary pa siya at naging Human Rights Chairman, bakit ni isang kaso ay wala siyang naipay laban sa Pangulong Duterte? Yun na nga. Totoo. Akala ko ba totoo yun? Tapos dumating pa yung isang senador. Ano naman ang role ng isang senador na yun? Provoke. Former senator. Hindi. Anong katwiran ba't tinawag mo doon? Akala ko ba pinag-uusapan natin extrajudicial killing? Tama. Anong role niya doon? Actually, kung yun naman ang linya ng punto sana ni Attorney Delgra, nung tinatanong niya, kasi bakit ka lumutang ngayon yung Trillanes, na ang punto naman, well, kumitaan niya ng droga Yun ay niyang kita sa droga na ikinukonect nila sa EJK. Hindi mo nga pwedeng i-connect yun nang wala kang matibay na katwiran. Unang-una, kung may documentary, documentary evidence ka, o kaya may testimonial evidence ka, ilatag mo. Pero kung sasabihin mo lang doon pagkatapos ikukonek mo ron, wala namang kaugnayan yun. Kasi kung ang nakita nila, bahid ng pagkakaugnay daw, bahid lang po kung hindi matibay na batayan, na yun daw pera o kaya naman kinita ng pamilya Duterte ay galing sa droga. Uobjekan ka ng abogado Ako sa korte po. Objection talaga objection. yan. Opo. Impertinent, Your Honor. No basis. No connection. Irrelevant. Pagkagalitan ka pa ng judge You are speculating. Establish. Sabi niya. Nasaan ka ngayon? Sasabihin lang ng abogado, Your Honor, it is a part of logic. Anything asserted without proof can be denied without proof. Patay ka. Ang problema ko, pinayago ng mga chairman yung statement. Paano yung mga chairman? Wala na mga abogado. Ito yung sinasabi ko sa iyo nung kauna-unaan pang pinag-uusapan natin ito Sino yung magsasansala? Sino yung pipigil? Sino mag-a-assess ng quality ng evidence? Sino ngayon ang magsasabi na, hindi tama ang gagawin mo, hindi mo pwedeng itanong yan? Wala nga Una, hindi siya korte. Sinabi na natin ito Hindi korte. Tama po kayo. Hindi competent as a court. Pati yung chairman, walang abogado. So, sinong pipigil? Sinong magsasabi, hindi mo pwedeng itanong yan? Mali yan. Hindi mo pwedeng gamitin yung affidavit na yan. Bawal yan. O kahit sana hindi ka korte, kung nakakaintindi ka ng konti, kahit paano nagaguide mo yung kasama mo. Wala nga mag-guide Yun nga po, kung walang pumigil, kaya ang lahat po ay pasang-ayon. Kumbaga, paayon lahat sa alon. Parang, sige, gawin lang natin yan. Iparinig lang natin yan para sa ating mga kabayan. Kasi, ina-expect nila ay... parang yung tsorya ng Binay, Naalala niyo kung yung tsorya ng Vice President Binay, na sa sunod-sunod na pagdinig, nakita niyo naman, nailugso nila yung dating popularidad ng Vice President Jojo Binay. Baka maging epektibo rin dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ganoon ang trajectory nila Ang gusto nila ngayon, ang gusto nila ay managot ang dating Pangulo doon sa programa na kanyang ginawa. Samantalang nung gawin yon, presidente siya ng Pilipinas at hindi mo pwedeng kontrahin yun sapagkat siya lang ang pwedeng gumawa nun. Dahil sa kanyang palagay, kahit na Korte Suprema, hindi siya pwedeng pigilan. Sapagkat bilang presidente, siyang nakakaalam kung anong mabuti para sa kanyang bansa. Yun ay kanyang pananagutan sa ilalim ng saligang batas. Tungkulin niya yon. Maaari mo pa nga siyang idemanda kapag hindi niya ginawa yan. Sapagkat ang tungkulin niya, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mamamayan. Ang sabi po ng isang mambabatas sa taga Maynila,
nung simula, kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig ninyo at tumulong po ako sa inyo, pero hindi Sino ko... yan? Si yung, sabi niyo, patras lagi. Kung patras ito lagi. Baka si congressman atrasado. Yung hindi ko anya matanggap dyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po anya ang hindi ko matanggap. Hindi matanggap... Yung pinatay ng NPA, natatanggap niya? Yung mga dinukot, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano, alam mo kung tumira ang Abu Sayyaf, talagang hindi manlulumo ka talaga. Morbid nga, sabi ko. Pugutan ng ulo dyan. Yun, natatanggap niya yon? Bakit hindi nyo extrajudicial killings lahat ito? Bakit selective ang inyong process? Bakit selective ang inyong pagdinig? Yung mga pinatay ng mga adik, ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahulihin mo yan. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot ng mga adik, ng mga puser, yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, tinatanggap ni Congressman atrasado? Ha? Yun po ang itatanong ko sa kanya pag nagkita kami. Kasi ang gusto kong itanong mo sa kanya, bakit hindi nyo po inimbita ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Sapagkat siya ang abogado. Siya ang abogado ng ating pamahalaan. Ba't hindi po nyo tinawag ang Secretary of Justice? Bakit hindi nyo po tinawag ang sino man yung mga chief of police ng panahon ni Pangulong Duterte? Sila po ang higit na nakakaalam ng pagpapatupad ng war on drugs. Kung gaano naging epektibo, gaano naging tahimik ang paligid natin. Hindi ba? Bakit selective? Ang kinuha nyo lahat ng mga tetestigo dito sa ating inquisitorial proceedings ng ating Quackcom ay mga biktima na maraming sama ang loob sa ating Pangulo sapagkat sa maraming paraan, maraming sila nasaktan sa war on drugs. Tama lang yun eh. Nako. Gusto natin ipakita sa ating mga kababayang nakikinig dyan. Talagang walang due process. Pasalamat nga sila, dumating pa yung Pangulo eh. Yun nga po, Kong. No? Pero, Kong, siguro ang itatanong ng marami, ang Pangulo ay naging abogado, naging prosecutor, alam niya kung anong due process. Bakit siya pumayag na pumunta doon sa Quadcom? Para ilantad sa buong daigdig, yun ang palagay ko. Para ilantad na ang ginagawa sa kanya ay hindi makatarungan. Sapagkat doon pa lamang sa linya ng mga tinawag na resource persons, di umano, lahat sila ay merong axe to grind against the President. Wala silang kinuha na sino mang tao na nagsilbi sa kanyang administrasyon na maaring makapagpaliwanag sapagkat katulad ng Chief of Police, katulad ng Solicitor General, ng Secretary of Justice, mga heads ng kanyang departamento na tumulong sa kanya para i-justify ang war on drugs. Bakit hindi sila tinawag? Nasaan ngayon yung observance of due process? Nasaan ngayon ang pagtalakay ng bawat panig? Na yun dapat ang nakita ng mamamayan para maliwanagan nila. Hindi po pwedeng ang isang barya, isa lang ang side. Dalawang side both side ng isang barya. dapat yan. Dapat ipakita mo yung both sides of the coin para maintindihan nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sa puntong yan, Kong, ako sa tingin ko, sa dami ng viewers, mukhang nakita nga talaga nila, one-sided yung naganap na yan. Aminin ang liwanag naman eh. Mga abogado pa yung ibang nagtatanong, isip-isipin mo, ibatay nila sa mga dokumento na kahit kailan ay hindi papayagan ng korte kung wala yung tao na tatanungin muna kung galing sa kanya talaga. Susumpa pa yung tao doon. At yung tao na yon ay haharap sa isang taga-usig, kung sa panig ng taga-usig, o sa panig ng depensa, para ngayon ay siya'y matanong din. At makita ngayon at marinig ng korte kung totoo lahat ang pinagsusulat niya doon.
Kung wala yung mga ganong proseso, hindi mo pwedeng gamitin kahit anong dokumento. Ito ngayon ang ginamit nila. Itatanong sa Pangulo. Isa po sa nagpainit ng tagpo doon, Kong, ay nung isingit ni dating Senador Sani Trillanes nung gumawa ng affidavit. Waiver ang dating Pangulong Duterte para payagang buksan ang kanyang bank account, the bank account daw ng kanilang pamilya, para talagang mapatunayan na kung talaga nga bang ang pera doon, yung unexplained wealth, itong mga aligasyong ito kung matagal na ito, 2016 pa po ata ito. Pero ngayon parang pinipilit nilang buhayin, Kong. Yun po ang nangyari. Ano nga ang connection noon dito sa pinag-uusapan? Yun daw pong mga perang yun. So kanina talakay na natin yun. Wala nang connection kaya o-objectan ka eh. Ayun, Pinag-uusapan natin dito, akala ko ba war on drugs ang pinag-uusapan natin? Ba't mo ipapasok na naman yung sinasabi mo, panahon pa ng kopong-kopong? Hindi ba ikaw ay nagsampa na rin ng kaso? Ang sinampa niya ng kaso, si Congressman Pulong, at saka yung bayaw ni Congressman Pulong. Yes, Anong connection ngayon at mo inaharap dito sa dating Pangulo? Ibang usapin naman ang kinaharap niya rito. Pinagtatanong niyo dito sa mga war on drugs and other illegal activities. Ang problema lang, pag sinabi mo palang EJK lang sa panahon niya. EJK lang na nakaugnay doon sa programa niya laban sa droga. Pero pala yung EJK na isinakatuparan ng iba't ibang mga armed groups na pribado, hindi pala kasali. Ang totoo nun, yung mga nagtatanong dun makiling sa mga NPA, yung mga iba Ay, totoo. Minsan hindi nila, dapat sana, tanungin niyo rin po yung aming mga cadres, yung pong mga nagre-recruit sa aming mga kasamahan sa bundok, tanungin po ninyo kung tama po yung pagkakapatay po ng mga pinagpapatay nila. Imbitan niyo rin po yung mga cadres namin. Wala man lang nagsabi sa kanila na imbitahan din yung kanilang mga kasamahan. May nagbanggit nga yan, Kong, yung parliamentary inquiry, ngayon nga, yung Cardema, tinanggal nga pala daw talaga. Tinanggal na? Oo. Ayan. Pangalawa, Kong, last, yaman din lamang, meron tayong 15,000 live viewers. Yung bang mga pangyayaring ito doon sa Kamara, kasi inamin na po ng Senador Sani Trillanes na siya pala ay kuntsabahan sa ICC para talagang ang target ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ngayon umamin na sila, kaya nila ginagawa yung Quackcom na yan, ang direksyon talaga para papasukin ng ICC sa ating bansa. At ang dating senador na yan, kung totoo ang sinasabi nyo, siya palang nakikipagkutsabahan pa sa ICC. Yes. Nakakita ka ng isang Pilipino na ano na tawag sa Biblia? Yung si Judas ipinagkanulo. Ipinagkanulo ang ating Panginoon. So ganito rin ganito rin ang kategorya nito. Isa kang Pilipino na ipagkakanulo mo ang dating Pangulo ng iyong bansa dahil lamang sa personal mong galit na hindi ko maintindihan kung saan nang galing. Di ba? Nag-file na siya ng katakot-takot na. Hindi man lang niya mahintay yung korte na magpas siya doon sa kanyang mga ipinail na kaso. Parang ikaw dyan, halimbawa.